Susa ng mga alagang hayop para mga anak ang turing dyan. Mula pagpapakain hanggang pagpapatulog, kasama at di rin mawawala siyempre yung panatiling malinis ang ating mga alaga. Dapat yan. At di lang pala mga may balahibong pet ang ginugroom, pati na rin ang mga alagang goldfish. Ano, tatanggalan mong kaliskis? O, tignan mo. Tignan, panoorin mo to. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Mali, pag walang kaliskis, pang ulam. Kapag humaba ng balahibo ng mga alagang aso't pusa, it's grooming time. Pero mga pet goldfish ni Jake, kailangan ding gupitan. Ang wen o hood sa paligid ng mga mata ng rancho goldfish, kapag hindi tinabasan, maaari daw mauwi sa pagkabulag. Mula sa 3, ngayon mahigit 30 rancho goldfish na ang alaga ni Jake. Punta kami sa isang pet store para bilhan namin yung anak namin ng alaga. Nakakita kami ng goldfish and nag-decide kami na bilhin ito at para maturuan namin siya paano maging responsible pet owner. Ang rancho goldfish ay may bilog ang katawan. Wala itong dorsal fin o palikpik sa likod. Agaw pansin din ang hood o wen nito. Very prominent yung kanilang head growth. Minsan nasosobrahan, sobrang kapal, natatakpan na yung mata nila. May mga isda na genetically makapal talaga yung wen nila. May mga fish na talagang mabilis kumapal, 2 months pa lang makapal na. Dapat alam mo na ang rancho goldfish ay nagumpisang alagaan bilang fancy goldfish sa China, dahilan para tawagin tong king of goldfish. Pero mas nakilala at na-develop ang breed na ito sa Japan noong Meiji period. Ang price niya is nagdedepende sa quality and sa size niya. Nagre-range siya from 350 up to 1.5 up to 3.5 hanggang sa mas mataas yung mga show quality. Inaabot siya ng mga 10,000 plus. Bukod sa tangke, pagkain at malinis sa tubig, importante ginugupitan ang wen sa paligid ng mata nito kapag sumobra ng pagtubo. Para itong kuko at buhok ng tao na patuloy na tumutubo at kailangan bawasan. Kailangan nating tanggalin yung nagko-cover sa mata nila para makakain sila maayos at makalangoy sila ng maayos. Lalo na pag nasa community tank sila, naaagawan sila lagi ng pagkain. Prone din sila sa injury kasi nga clumsy na sila. Kahit sino naman pwedeng mag-trim nito, pero kasi may mga tao, hobbyist na natatakot. Kaya meron din namang mga nag-offer ng service nito, yung mga vet. Pinupuro ni Jake ang 2 palanggana ng tubig. Gagamitin natin yung tubig sa tank para same lang temperature. Ang isang palanggana pinapataka ng clove oil na magsisilbing pampatulog sa rancho. Essential oil, so ginagamit to pabango ng bahay. Pero pag ginamit mo sa isda to, magiging siyang papatulog o pang-relax sa kanila. Food grade to. Pag nasobrahan ka dito, pwede silang mamatay. Kapag nakatulog ng isda sa loob ng 5 hanggang 8 minuto, pwede nang gupitin ang wen gamit ang nipper. Para hindi ma-injure yung rancho mo, syempre, ipe-prepare mo yung tamang tools. Yung kamay mo rin dapat relax. Yung nakikita nating parang inconvenience sa fish habang tinitrim is more of yung wala kasi sila sa tubig. Kaya medyo hindi sila relax. Pagtapos na, lilipat ito sa isa pang palanggana at papatakan ng antifungal medication. Saka hihintay magising bago ibalik sa aquarium. Hindi raw biro ang pag-aalaga ng ganitong uri ng isda. Kaya pag-isipang mabuti bago simula ng ganitong hobby. Enjoy naman. Nakikita mo silang from fry hanggang sa palaki na palaki. Nakikita mo yung development nila. Mag-share tayo ng knowledge and support natin yung local breeders natin. Hindi basta-basta ang pag-aalaga ng mga hayop. Kailangan itong paglaanan ng panahon para ang pets laging happy.